Dahan-dahang inalis ni Divina ang tuwalyang nakabalot sa kanyang ulo. Ilang sandali pa'y sinunod niya inalis ang malaking tuwalyang nakabalot sa ubad niyang katawan. Katatapos lang niyang maligot ngayon nga'y nakaharap siya sa full-length mirror na nasa isang tabi sa kanyang silid. Matama niya pinagmamasdan ng sariling refleksyon. Sinuri ang bawat detalye sa mga bahagi ng kanyang katawan. Taglay niyang makinis at maputing kutis. Ang napakagandang katawan na walang matinong lalaking tatanggi upang angkinin. Nasa kanya rin ang isang perpekto at napakagandang mukha na hindi pangkaraniwan at sadyang naiiba sa lahat. Kagandahang hindi pagsasawa ang pagmasdan ng kahit na sino. Masasabi niyang mapalad siya sa pagtataglay ng lahat ng mga katangiang iyon. Ngunit nakapagtataka, sa kabila ng kagandahang yun ay tinakda lamang pala siya upang masaktan. Ilang sandali pa'y nagbihis na siya at naupo sa one-on-one sofa, habang ang dalawang pa ay nakapatong sa footstool. Ang mga mata niya'y napako sa isang bagay, subalit wala daw ng isip niya, lumilipad sa kawalan. Sa alaala ng isang kahapong nagdaan. Why a sudden of change of mind, Papa? Magtatampo ako sa'yo. And besides, pumayag ka na namang pumunta ako sa islang yon. Kunwa'y nagtatampo minitawan niyang hawak na kabyartos. Nang mga sandaling iyon ay magkakaharap silang tatlo habang kumakain ng masaganang hapunan. Papa, huwag mo na lang siyang pakinggan. Hindi natin alam kung sino mga kasama niya sa islang iyon. Determinado si Monina na pigilan ang lakad ng kapatid. Anong malay natin, Papa? Baka may usapan sila ng mga kaibigan niyang walang ginawa ko hindi ang magpasarap sa buhay at maglakwatsa. Baka kasama pa nilang boyfriend ni Divina. Mahirap na, Papa. Alam naman yung iba ng takbo ng pag-iisip ng mga kabataan ngayon. For Pete's sake, Monina, stop treating me like a child. I'm 18 and I'm old enough to take care of myself, okay? Kung magsalita ka, akala mo'y napakalayo na agwat ng edad mo sa akin. 4 years lang kung hindi mo natatandaan, matari na sabi niya. Muli niyang dinampot ang tinidor, tumusok ng isang potahe ng ulam na naroon at sinubo. And for your information, wala kaming usapan ng mga friends ko at mas lalong wala kay Mike dahil break na kami. Makalipas ang ilang sandali muling baling niya sa kapatid. It only means na mas lalong hindi mo siya dapat napayagan, Papa. Hindi natin alam kung ano maaaring mangyari sa kanya dahil mag-isa lang siya. Giit pang muli ni Monina. Come on, Monina. Hindi kaya masyado kang nag-overreact. Hello, pupunta lang ako sa Isla Lorenzo. At ang islang yon nandito sa loob ng Pilipinas. Lihim niya itong tinapunan na matalim na tingin bago binalingan ng ama. Wala ba akong karapatan na magpunta sa lugar na gusto kong puntahan? Samantalang ito si Monina nakakaalis anumang oras niyang naisin. Sadyang pinalungkot ni Divina ang tinig, lihim na napapangiti si Hernan sa inaasa ng dalawa nitong prinsesa. Hindi na bago dito ang eksenang iyon dahil mulat sa pulpay mahilig na magtalo ang magkapatid. Typical sisters, ika nga. Please, Papa, promise, tatawag ako sa iyo from time to time. Sadya niya pinalambing ang tinig kasabay ng isang matamis na ngiti. Okay, nanalo ka ngayon, Iha. Maaari ka nang pumunta sa islang yon sa susunod na araw. Makalipas ang ilang sandali sabi ng kanyang papa, mas lalong lumuwang ang pagkakangiti ni Divina. Tumayo siya't may pagmamadaling lumapit sa kinauupuan ng ama. Thank you, Papa. Isang mabilis na halik sa pisngi ang ginawad niya dito bago muling nagbalik sa kanyang pwesto. Pero Papa, protesta ni Monina sa naging desisyon ng ama. Nakabadha sa mukhang hindi maipaliwanag na damdamin. Pabayaan mo na lang siya, Iha. Total naman malaki ng kapatid mo. Alam na niya ang tama at kung anong hindi makakabuti sa kanya, hindi ba? Baling ito sa bunsong anak, nananansyang pinukol na tingin. Of course, Papa. Mabilis pa sa alas 4 ang sagot niya. Mahirap na't baka magbago pang isip nito. I'm not a fool to endanger my precious life. Paninigurado pa ni Divina. Namatay sa sakit sa puso ang kanilang mama noong 5 taong gulang lamang siya. Sa kabila ng pagiging abala ng kanilang papa sa negosyo naging mabuti itong ama. Pinalaki sila nito with love and affection. Katulad ni Monina, nakukuha rin niya lahat ng bagay na naisin. Yun nga lang hindi niya maiwasan hindi makipagtalo sa kapatid. Feeling kasi niya palagi nitong kinukontrang lahat ng naisin niya. Hindi niya mapigilan ang labis na paghanga sa kanyang namamalas. Ang berdeng islang napapaligiran ng pino at puting buhangin. Nasa gitna ng kung saan. Kasalukuyan siyang nakasakay sa pribadong chopper ng naturang isla. Ang kontrobersyal at pamosong Isla Lorenzo. Gusto niyo bang pagmasdan ang kabuuan ng Isla Lorenzo? Buhat dito ibababa ko na lang kayo. Nakangiting baling ng piloto kay Divina. So nakikita niya sa lalaki, guwapo ito, mistisuhin at mukhang napaka-friendly ng ngiti nito sa kanya. Pwede ba? Nakangiti rin siya rito.
Napansin niyang tamis ng pagkakangiti nito nang dahil sa sinabi niya. Pwedeng-pwede ho, ma'am. Anito bago muling nagbawi ng paningin. Gaano katanda na bang tingin mo sa akin? Makahulog ang biro niya. Kunot ang noong muli siya nitong nilingon. Hindi naman ho sa ganon. Kaya lamang ay obligasyon namin na igalang ang sino man sa aming mga panauhin. Anito nang maunawa ng ibig sabihin ni Divina. Habang paikot-ikot sila sa itaas sa isa-isa namang sinasabi ng lalaki, ang pangalan namang naglalakihang mga umbrella style na kubo. Naroon din ang Lorenzo Hotel and Restaurants at dalawang naglalakihang gusali. Napansin din niyang ilang malalaking pools at ang pinakahuli ay ang Lorenzo Villa na matatagpuan sa kabilang panig ng Isla Lorenzo. Makalipas ang ilang sandaling pagmamasid ay bumaba na rin ang chopper. Good morning, Miss Montevillar. Welcome to Isla Lorenzo. Nakangiti at sabay-sabay na salubong sa kanya ng 3 bellboys at 2 nagagandahang receptionist ng isla. Tinugon ni Divina ang bating yun ng may ngiti rin sa labi. Marahil dahil na rin sa kanyang reservation, kaya inaasahan namang itong pagdating niya sa mga oras na yon. Nakasuot si Divina ng signature clothes, white long sleeve blouse na bahagyang nakalupi ang magkabilang manggas at nakapaloob sa tight jeans. Tinalian niya ng puting ribbon ng mahabat alon-alon niyang buhok. Nasa tapat ng dibdib niyang ginamit na shades, ang tanging suot niyang alahas sa isang pares ng hikaw at singsing na natatampukan ng hindi gaano kalakihang bato. Regalo yun sa kanya ng kanyang papa nung 16th birthday niya. Simpleng-simple si Divina kung titignan, lalong-lalo napakaganda niyang muka na walang bahid ng makeup. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, hindi may kakailang nabibilang siya sa mataas na uri ng lipunan sa isang buena familia. Pagpasok pa lamang ni Divina sa Lorenzo Hotel ay natuon na kaagad ang paningin niya sa isang lalaki. Nakaupo ito sa isang bilog na lamesa, paharap sa gawin niya. Casual lang ang kasuotan nito, pero hindi may kakaila na pawang mamahalin ng mga yon. Sa nakikita niya mataas ang lalaki, nagtataglay ng matipunot athletic na pangangatawan. Pino ang morenong balat nito, naka-brush up ang along-along buhok. Katamtaman lamang ang kapal ng mga kilay nito na halos magsalubong na sa matangos nitong ilong. Ang labing animoy nangangako ng naiibang kaligayahan, square jaw, na siyang nakapagbibigay dito ng saplado at motoridad na anyo. Lalaking-lalaki ito kung titingnan, gwapo sa lahat ng kahulugan ng katagang iyon. The man in every woman's dream. Pero may isang katangian ng lalaki ito na siyang higit na tumatawag ng kanyang pansin, ang abuhin nitong mga mata, na tiim na nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya unti-unti siyang hinahatak ng napakalakas na sexual magnetism nito. Hindi niya maunawaan, pero biglang-biglang mabilis na pagpintig ng kanyang puso sa eradikong paraan. Kung gaano katagal silang nagtitiga ng estangherong iyon ay hindi niya alam, at kung paano siya nakarating sa ukopahan niyang silid ay hindi na niya namalayan. Abalang masyadong isipan niya sa lalaking may abuhing mga mata. Hindi niya matandaan pero parang nakita na niyang mga matang tulad nun. Saglit na iginala ni Divina ang paningin sa kabuuan ng suite. Maganda yun at fully carpeted ang sahig, malamig ang hangin ibinubuga ng centralized air conditioner. Pagpasok sa pinto'y naroon ng leather sofa niya siyang nagsisilbing pinakasala. Ang naglalakihang TV at component system ang siyang naghihiwalay naman sa sala at bedroom. Nahagip din ng paningin niya ang hindi kalakihang bar sa isang tabi, pati ang pinaka-dining room. May isa pang pinto na kahit hindi niya tingnan ay alam niyang nandun ang dressing room at banyo. Puno rin ng mga naglalakihang mga paintings ang suite. Hindi nga ka nagpagtataka na pawang nasa matataas na antas ng lipunan ng maaring makarating sa islang iyon. Natungo siya sa kinaroroonan ng malaking kama pagkawan na nahiga na. Pasado 3:00 na ng hapon nang magising siya. Nakatulog pala siya nang hindi niya namamalayan. Dinampot niyang telepono at nagpahatid na lang ng makakain. Papalubog ng araw na makababa siya at napagpasyahan niya maglakad-lakad sa dalampasigan. Huminto si Divina sa paglalakad ng matapat siya sa isang puno ng buko na nakahapay at halos ay humalik na sa puting buhanginan. Sumandal siya doon habang ang mga matay walang sawang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Sorry to bother you. Narinig ni Divina ang mababang tinig ng isang lalaki mula sa kanyang likuran na halos makapagpalundag sa kanya. Nakapagtatakang hindi man lamang niya namalayan ang papalapit na kung sinong yon sa gawin niya. Kanina pa kita pinagmamasdan mula sa hindi kalayuan. At saan nakikita kayo wala kang pakialam sa iyong kapaligiran, maliban sa papalubog na araw. Ganun pa man, would you mind if I join you? Muling sabi na lalaki mumulabog sa kanyang katahimikan, kaya ganun na lang ang inis niya nang lingunin nito. Of course, I do mind, terribly. Mataray na baling niya.
You see, nagpunta ako sa lugar na to para kahit paano ay magkaroon ako ng konting peace of mind. Kung kaya wala akong panahong makipag-usap sa isang taong automatikong natigilan siya sa pagsasalita na mapagmasdan ng mukha ng lalaki. Kasabay nitong animo paglundag na kung ano sa loob ng kanyang dibdib. Saglit siyang waring namalikmata. Buhat siya pagkakatingin sa nakangiting lalaki. Ang ngiting iyon ay umaabot hanggang sa abuhin nitong mga mata. Ang estranghero sa lobby ng hotel, agad niyang naisip. Mabilis din niyang napag-aralan ng anyo ng lalaki. Nakasuot lamang ito ng asul na walking shorts at white cotton shirt. Nahakab sa malapad nitong dibdib. Para bang kisarap na sumandal sa dibdib na yon habang nakakulong sa matitipon nitong mga bisig. Pero agad din niyang pinagalitan ng sarili sa isiping yon. How do I look? Pilyong tanong ng lalaki na para bang nabasa ko anong nilalaman ng isip ni Divina. Fine. Tumangutang-upang sagot niya na pahiyaman sa hindi inaasahang tanong nito ay waring baybaliwalayo sa kanya. Sa baybawi ng paningin, she recovered just in time. Pero cover up lang niya yon dahil ang toto'y abot-abot ang kaba niya. Kung maaari lang niyang hilingin na maglaho siyang parang bula sa mga oras na yon dahil sa nararamdamang pagkapahiyay ginawa na niya. You're alone? Makalipas ang ilang sandali tanong nito bagamat naroon ng kasiguraduhan sa binitiwang salita. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Mas gusto ko kasi na mag-isa sa tuwing pumupunta ako sa lugar na tulad nito. Hindi ba't mas magiging masaya kung may iba kang kasama? Mas ma-enjoy mo ang bawat araw. Anito? Well, I don't think so. Mas nabibigyan ko ng pansin ng kagandahan ng isang lugar o bagay sa tuwing ako'y nag-iisa. Katulad ng isla na to, indeed, a breathtaking place. At dahil nga mag-isa lang ako nagpunta dito, mas nagiging maganda to sa paningin ko. Hindi niya ito tinapunan man lang ng tingin. Naramdaman ni Divina ang paglapit ng lalaki sa gawin niya. At kahit hindi niya ito lingunin ay nararamdaman niya nakatitig to sa kanya. And it's a special place especially for those who appreciate it. Dagdag pa nito sa sinabi niya, mas nagiging magandang lugar na to lalo na sa mga oras na tulad nito. It's a good time to think. Sa pagkakataong iyon ay nagawa niyang lingunin ito, hindi niya inaasahan nakatitig pa rin ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Matagal, nakapaloob sa bawat isang matinding damdamin. Parang may nais sabihin sa kanyang abuhin itong mga mata. Pakiramdam ni Divina ay unti-unti siyang nahuhulog sa gitna ng kawalan. Dahil sa simpleng conversation na yon sa estranghero. Ngunit sa kabila noon ay wala siyang madamang takot para dito. Sa halip ay kapanatagan ng kalooban para sa lalaking hindi niya kilala. Una siyang nagbawi ng paningin. Parang hindi na niya matatagalan ang matiim na titig nito sa kanya. Sunset, it's a work of art, isang napakagandang obra. But many people say na hindi ito maganda dahil ito nagbibigay daan para sa pagsabog ng madilim na gabi. Naniniwala ka ba sa kasabihang yon? Anito pagkalipas ng mahabang sandali. Perhaps, but in between darkness there is light. A beauty to look forward to, a sign of great things to happen. Maaari ding sabing each sunrise is a new day and each sunset is signature. May ngiti sa labi tinignan niya to. Well, natatawa to. I think we're of the same mind. Hindi ko akalain na meron pa palang isang taong katulad kong pananaw pagdating sa usaping yon. May kakaibang kislap ang mga mata nito, kapwa nila pinagmasdan ng papalubog na araw. Ang malakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Excuse me for not asking sooner, but I don't even know your name. I don't talk to strangers and yet, nandito ako at nakikipag-usap sa'yo na para bang walang anuman. Makalipas ang mahabang sandali sabi ni Divina. Hinarap niya ito na ngayon ay nasa kanyang tabi. Pinagsaliko pa ni Divina ang dalawang braso sa tapat ng dibdib. Tuwid ang mga matang nakatikin sa lalaki. She carried herself well with confidence sa kabila ng kakaibang damdamin na gumugulo sa kanya. Sa paraan ng pagtitig na ginagawa sa kanya na lalaki para bang tumatagos yun hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pakaramdam niya pinanghihinaan na siya ng loob at nais na rin magbawi ng paningin. Ngunit sinikap niyang paglabanan yon. I'm sorry. Sa wakas ay sabi nito. Ako nga pala si Benedict Montero. Lumitaw ang mapuputit pantay-pantay ng ngipin. Dahil sa pagkakangiti, inalahad na lalaking isang kamay na alanganin naman tinugon ng dalaga. Nice to meet you. I'm Divina Montevillar. Tugon niya na may tipid na ngiti. Malamig ang kamay ni Benedict, subalit damang-daman niyang animoy mainit na enerhiya na nagmumula sa kamay nito. It was such a casual handshake. Ngunit nang maghiwalay ang mga kamay nila'y nakadama sa Divina ng kawalan. Kawalan na kung para saan hindi niya alam. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na isa lamang yung relief na wala yung ibang kahulugan. Your name sounds very familiar, Divina.
Anong kaugnayan mo kay Monina Montevillar? Formal ang pagkakasabi niya ni Benedict na walang ngiti sa labi. She's my sister. Do you know her? Hindi niya maunawaan pero parang nakita niyang pagdidilim ng mukha ng kaharap. Ang pagtiim ng bagang nito, ngunit saglit lang yon. Naanimoy kagad na tinangay ng malakas na hanging habagat. Umiling-iling lang si Benedict bago muling binalik ang matamis na ngiti sa labi. How long are you staying here? Pagkuha ng pag-iiba nito sa usapan, just until the end of this week. 1 week lang kasi ang reservation ko dito. And one more thing, sadya siyang huminto. Please call me Divina, everybody does. Walang tumatawag sa akin ng Dev, na tulad ng sayo. Dahil sa sinabi niya ni Divina, lumuwang ang pagkakangiti nito. Ganun pa man isang kibit-balikat lang sinagot nito sa sinabi ng dalaga. Isang sandali pa'y magkaagapay na nilang tinatahak ang daan pabalik sa hotel. Unti-unti na rin sumasabog ang dilim sa buong paligid. Ang paglakas ng ihip ng malamig na hangin. Sa wakas ay sinapit nila ang Lorenzo Hotel. Masaya ko't nakilala kita, Dev. Formal at walang bahid ng ngiting sabi ni Benedict. Oh heavens, narinig na naman niyang naiibang tawag ito sa pangalan niya at hindi niya may tatanggi na may kakaibang hatid na kiliti sa kanyang pamamaraan nito. Bagamat hindi niya yun maaamin sa lalaki. Talaga ha, may pilyang ngiti sa labi niya. Sinadya yun ni Divina upang mawalang kaseryosohan sa anyo ni Benedict. Maging ang bumabalot na tensyon sa kanya at nagtagumpay naman siya. Really? Hindi ako nagbibiro, Dev. It's been a pleasure meeting you. And-extend itong kanang kamay para sa muling pakikipag-handshake sa dalaga. Then nice meeting you too, Benedict. Sa pagkakataong iyon ay maluwag sa loob na tinanggap niyang nakalahad nitong kamay. At tulad ng una, naroon na naman ang kakaibang init na dulot ng pagtadaop ng kanilang mga palad. Saglit lang ang tagpong yun, ngunit pakiramdam ni Divina ay napakatagal na ng sandaling yun. Dev, hindi pa man siya nakakalayo narinig niyang tawag nito. Otomatikong huminto siya sa paglalakad at nilingon to. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya si Benedict. How about joining me for dinner? Napakasimpatiko ng ngiti ni Benedict na walang sino mang babae magagawang tanggihan ng paanyayang yon. Not even her. Sure. Kaswal na sagot niya bago pinagpatuloy ang paglalakad. Thanks, Dev. Nagsisimula na silang mag-dinner magkaharap sa isang bilog na mesa. Para saan? Patay mali siyang tanong ni Divina. For joining me. Hindi ko inaasahan na papayag ka makipag-dinner sa akin. Ang totoo ay nagbabakasakali lang ako. May kakaibang kislap sa mga mata ni Benedict. Simple subalit napaka-elegante itim na bestida ni Divina. Mahaba't may malambot na tela, maluwang ang tabas nito. Pero sa tuwing kikilo siya'y sumusunod to sa magandang hubog ng kanyang katawan. Sleeveless yon na nagpapakita sa makinis niyang braso. Bagya pa siyang nagpahid ng konting makeup na siyang nakapagpatingkad sa anyo niyang aristokrata. Hindi niya alam pero nais niya maging maganda sa paningin ni Benedict. To tell you frankly, Benedict, hindi ko rin maintindihan kung bakit pumayag ako sa paanyaya mo sa akin, knowing that you're a total stranger. At ngayon lang tayo nagkakilala. Tinuon ni Divina ang paningin sa kinakain pero ang totoo'y umiiwas lamang siya sa maitim nitong mga titig. Marahil dahil naramdaman mong harmless naman ako. Pagbibiro nito na siyang nakapagpangiti sa dalaga. Siguro nga, ganting biro niya. That's why I'm very thankful, Dev. Sa pagtitiwala mo sa akin kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Agad nitong ginagap ang isang kamay ng dalaga. Naguguluhan si Divina, nalilito sa nararamdaman para dito. Hindi niya maunawaan kung bakit ganong kadali para sa kanya magtiwala kay Benedict. Hindi mo ba talaga magagawang tawagin ako sa buo kong pangalan? Ganon ba yun kahirap para sa'yo? Pag-iiba niya sa usapan. Sabay bawi sa kamay niyang nahawak nito. Nakita ni Divina sunod-sunod na pagpapakola nito ng malalim na buntong hininga na kung para saan hindi niya alam. Mas gusto kong tawagin ka ng ganun kaysa sa Divina. Sa parang yun hindi mo ako makakalimutan dahil ako lang tumatawag sa inang ganun. Pagkuway nakangiting sabi nito, isang sandaling katahimikan na nagdaan sa pagitan nila ng binata. Napunit lang yun nang muling magsalita sa Benedict. Alam mo bang meron kang down-to-earth beauty appeal? Simple at very refreshing, but not entirely innocent. Walang anumang tanong nito, titig na titig sa maganda niyang mukha. Silly, nailing niya sabi niya. Nagangat siya ng paningin upang sa ganun ay salubungin ng mga titig nito. Yeah, I know, but I couldn't take my eyes off of you. And you know why? Patuloy nito na para bang walang pakialam sa mga taong nasa paligid nila. What do you mean? Nailang siya sa tinatakbo ng kanilang usapan. Subalit na naig sa kanya ang kagustuhang malaman at marinig ang iba pa nitong sasabihin.
There was something about your darkly serious eyes na para bang nagpapakita to sa akin na hindi may paliwanag na damdamin the very first time I set my eyes on you, Dev. Seryoso ka ba sa lahat ng mga sinasabi mo o pinapasakay mo lang ako? Hindi siya makapaniwala sa mga binibitawan nitong mga salita. I have never been more serious in my whole life until now, Dev. Seryoso si Benedict na binibitawan ng bawat kataga habang titig na titig pa rin sa mukha ni Divina. Suddenly she felt she was being locked in dark room na naroon ng isang napakalakas na puwersa na humahatak sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang sa ganon ay mapalis ang kakaibang damdaming iyon. And then it was gone. I wonder, Benedict, kung talagang ganyan ka sa lahat ng mga babaeng nakikilala mo. Imagine, ngayon lang tayo nagkakilala na nagagawa mo na sabihin sa akin ng mga yan na para bang natural na sa'yong ganyan. Sorry to disappoint you but no. Umiling-iling ito. I don't know what's going on with me. Hindi ko maipaliwanag sa'yo but maybe there was an invisible force perhaps. A strong feeling na nararamdaman ko para sa'yo. Nasa mga mata ni Benedict ang tila paghahanap ng kung anong kasagutan habang nakatitig sa mga mata ni Divina. At that very moment ay naramdaman ni Divina ang panlalamig ng buo niyang katawan. Bigla-bigla ay naging uneasy siya. She was torn between so many emotions na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Dahil natatakot siya sa maaari niyang matuklasan. Hindi siya naniniwala sa love at first sight. Mas naniniwala siya ng pag-ibig na pag-aaralan na dumarating sa dalawang tao oras na makilala na nilang isa't isa. Pero bakit ganitong nararamdaman niya kay Benedict? Ngayon lamang sila nito nagkakilala. Posible kayang ma-in-love siya sa lalaking ganun din kadali? Alam niyang minahal niya ang dating nobyong si Mike pero hindi niya kailanman dadama dito ang kakaibang damdaming nadarama niya ngayon para kay Benedict. Ang malakas na kaba, ang matinding excitement habang tumatagal ang kanilang pagkakakilala. Nakakabingi ang mga sandaling nagdaan para kay Divina. Kahit pa nga naririnig niya malamyos ng musika na pumapailan lang sa kabuuan ng lugar na yon. Mahabang katahimikan na nagdaan sa pagitan nilang dalawa. Naputo lang yun nang yayain siyang magsayaw ni Benedict. Nasa gitna sila ng maluwang na bulwagan na may ilang pares din na tulad nilang nagsasayaw. It was easy to imagine ang pagkakakulong niya sa matitipunong bisig ni Benedict ay sa lamang napakagandang panaginip na hindi na niya nanaisin pang matapos. She was fully aware na halos magdikit ng kanilang mga katawan sa sobrang lapit nila sa isa't isa and she wanted to collapse ng mga oras din yon. May magagalit ba sa'yo na isang nagmamahal? Narinig niyang tanong ni Benedict. Otomatikong nag-angat ng mukha si Divina. Nagtamang kanilang mga paningin. At bakit mo naman tinatanong? Balik tanong niya. Nasa labing isang pilyang ngiti. Well, sa palagay ko kasi wala dahil kung akong boyfriend mo, hindi kita papayagang magpuntang mag-isa sa lugar na to unless kasama mo ko. At mas lalong maikulong sa bisig na ibang lalaking tulad nito. Naramdaman ni Divina ang bahagyang paghapit ni Benedict sa bewang niya. Palapit sa katawan nito, she took a deep, calming breath. Nalanghap niyang masculine scent of fresh breath na tumatama sa mukha niya kanina nagsalita ito. And right there and then, she felt strangely attracted to this man. Saglit niyang napagtuunan ng pansin ng labi nito at kasabay nun ng isiping ano kaya pakaramdam ko sakaling madama niyang mainit itong mga halik at paano pa kaya kung bubuong buo siya nitong angkinin nang paulit-ulit. Oh, what is wrong with me? I'm thinking, dreaming about a man who is virtual stranger. Agad niyang sinaway ang kanyang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Now tell me, wala ka ba talagang boyfriend? Muling tanong ni Benedict nang mabalik na sila sa mesa. Mukha bang walang lalaking magkakamaling ma-in-love sa akin? Birong tanong niya. You know it's not what I mean. Natatawang sabi nito. Alam na alam ni Divina yon. Nais niya lang mawalang kaseryosohan sa mukha ni Benedict, lalo na tuwing tatanungin siya nito. You're everything a man could want and more, Dev. Nagtadaglay ka ng ibang kagandahan na nagmumula sa itim mong mga mata. Naniniwala ko na mga matang salamin na pagkatao na isang nilalang. And that beauty is in the eye of the beholder. Amuse na tanong niya. Hindi niya maiwasang humangat ma-surprise kay Benedict. Ibang-iba ito sa lahat ng lalaking nakilala niya. Absolutely. Mabilis na sagot nito. Nagka-boyfriend na rin ako before, si Michael. Mike ang tawag sa kanya. He's cute, very thoughtful and caring. He's also my childhood sweetheart. Matalino siya at nabibilang sa upper society. Makalipas ang ilang sandali pagbibigay alam ni Divina. Minahal mo ba siya? Of course, I did.
What kind of question is that? May ilang taon din kami naging mag-on ni Mike. Nilang ka pa ni Divina ang titig ng pagkairita. Until now, maring anas ni Benedict na worry by may nais na masigurado. Sukat tinatawa si Divina sa paraan ng pagtatanong nito. Of course not. I still care about him pero hindi ko masasabing mahal ko pa siya. Siguro pero bilang isang kaibigan na lang. Totoo sa loob na pahayag niya, ngumiti si Benedict na para bang nagustuhan ng sinagot ng dalaga. Naroon ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Kung ganun, bakit kayo nagkahiwalay? Wala lang, siguro na-realize namin pareho na wala kaming strong bond of love. Na pareho pa kaming bata at kung talagang kami ang para sa isa't isa. No matter what happens, kami pa rin. Kibit balikat na tugon niya. How about you? May girlfriend ka ba? Don't tell me na wala dahil hindi ako maniniwala. Tumangutanguto, ang pangalan niya ay Cleo. She's a fashion model. At ngayon nasa Paris. Hindi inaasahan ni Divina ang pagkairitang iyon dahil sa pag-amin niya ni Benedict. Siguro matagal na kayo no? Kung todo ngiti pang tanong niya. Ayaw niya mahalata nitong naiinis na siya sa tinatakbo ng kanilang usapan. Yes and no. On and off kasi ang relationship naming dalawa ni Cleo. Ang ibig kong sabihin, wala na kayong commitment sa isa't isa na mag-on kayo every time na magkasama kayo at pag hindi naman. Deadma, putol niyo sa iba pa nitong sasabihin. Ganun na nga, kibit balikat na tugon nito. Sadyang iniba ni Divina ang tema ng kanilang pag-uusap. Ayaw na niyang marinig pa tungkol sa nobya nitong modelo dahil siguradong masisira lang ang mood niya. Marami pa silang napag-usapan ni Benedict tungkol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanilang dalawa. Thanks for the dinner, Dev. It was a marvelous interesting night. Very interesting indeed. Marahang idinampi ni Benedict ang isang kamay sa pisngi ng dalaga na nakapagpapitlag sa kanya. Inihatid siya ni Benedict hanggang sa labas ng kanyang suite. Salamat din sa iyo, Benedict, pagkuha ng ayos niya. Kasabay na pagsulyap sa hawak na punpun ng mga rosas na ibibigay sa kanya ng binata kanina habang nagdi-dinner sila. For the wonderful night. Ang salitang wonderful ay masyado ng overused at hindi nababagay para sa gabing ito. Mas maganda siguro kung sasabihin natin na extraordinary night. Hindi ba mas nababagay yun para sa unang gabi na ating pagkakilala? Tumango-tango siya bilang pagsang-ayon. Hindi siya makapagsalita dahil halos nabibingi siya sa sobrang lakas ng tahip ng dibdib niya sa ginagawang paglapit nito sa kanya. Huminto lang si Benedict nang halos magkadikit ng kanilang mga katawan. Dumaan ang mahabang sandali ng katahimikan na nasa ganun silang ayos, malapit na malapit, nakatitig sa bawat isa. I had never felt this kind of longing for any woman before. Wala sa loob na sabi ni Benedict na bumasag sa katahimikan. Naramdaman ni Divina ang unti-unting pagtaas ng mga kamay ni Benedict. Ikinulong nitong mukha niya, pakaramdam niya isa siyang tuod na walang kakayahang kumilos. Isang tigang na lupang naghihintay lamang ng pagbagsak ng ulan. Let me kiss you, Dev, please. I've been longing to kiss those soft lips. Mahinang pagkakasabi noon, subalit dinig na dinig niya. Napalunok si Divina, pakaramdam niya ipanunuyuan siya ng lalamunan. Benedict, kung para saan yun hindi niya alam, maaari siyang tumanggi kung mawala sa pagkakahawak nito, subalit hindi niya ginawa. She wanted that kiss, yun ang natitiyak niya. And as if in slow motion ay unti-unting bumaba ang labi nito sa naghihintay niyang labi. Napapikit si Divina na maglapat ang mga yon. In that magical moment ay kusang yumakap ang mga kamay ni Divina. All her consciousness ay nakatuon kay Benedict. Kusa niyang tinutugon ng mainit nitong halik. Walang pagmamadali, naroon ang pagsuyo. Subalit nagpapadama ng mas malalim na paghahangad. Her heart was pounding. At dama niyang pagkabuhay ng passion and desire sa pagitan nila. Wala siyang madamang pagtutol sa kanyang sarili. She wanted more than a kiss. She wanted to touch him, wanted him to touch her. Bakit wala siyang madamang ganong damdamin? Nang sila pa ni Mike. Nang ganong kasi ding damdamin, natigilan si Divina, hindi yun ang dapat na mangyari sa pagitan nila ni Benedict. Pinilit niyang kumuwala sa mga halik nito, sa mga kamay nitong nakayakap sa kanya. I seem to be out of control. Hindi na niya hinintay pa na muli itong magsalita. Nagmamadaling tinalikuran niya to at pumasok sa loob ng silid. Pakiramdam ni Divina naroon pa rin sa labi niyang mailit na halik ni Benedict ang nagliliyab ng mga kamay nito na dumadantay sa balat niya. Batid niyang hindi yun dapat na maulit, subalit hindi rin niya natitiyak kung magagawa niyang iwasan ito. Dahil ipinapakilala na nito sa kanyang isang uri ng damdamin. Damdamin na hindi niya makakayang paglabanan at nadarama niyang meron din katugon. Ang mga halik na ni Benedict ay naulit pa ng naulit.
Kapangahasang hindi magawang tanggihan ni Divina, kung matatawag nga yung kapangahasan. Gayong pinahintulutan niya yon, tinutugon. Sa loob ng 1 linggong pamamalagi ni Divina sa Isla Lorenzo, ay natutunan niyang mahalin si Benedict. Pagmamahal na umusbong sa kanyang puso sa maikling panahon. Pagmamahal na hindi inakala ni Divina na madarama niya para dito. Pagmamahal na tumimo sa kaibuturan ng kanyang puso.